Ang bida ay pinatalsik mula sa Demon Army ng Demon King dahil lang sa hindi siya marunong gumamit ng magic. Sa katunayan, ang lalaking ito ay isang sundalo ng Demon Army. Ngunit dahil dito, natuklasan niya ang isang bagong buhay. Sa kabila ng hindi marunong gumamit ng mahika, nagtataglay siya ng lakas na higit pa sa bayani ng tao. Sabay-sabay niyang pinagkadalubhasaan ang mga tungkulin ng swordsman, archer, warrior, at tank, at nagtataglay ng napakalaking enerhiya sa loob niya na karibal sa isang Diyos. Kahit na ang mga adventurer na nagsanay ng husto sa loob ng 20 taon ay direktang napaiyak. Noon, si Daryl ay isang mababang ranggo na sundalo ng lahi ng demonyo. Siya ay tinanggal ng bagong Demon King dahil sa hindi niya paggamit ng magic. Kaya, umalis si Daryl sa Demon Army. Ang biglang pagkawala ng trabaho ang nagpa-realize sa kanya sa sarili niyang kawalan ng kakayahan, at nagsimula siyang maghanap ng bagong buhay. Matapos maglakad sa hindi malamang distansya, naligaw si Daryl sa kagubatan at hindi kumakain ng ilang araw. Sa sandaling iyon, isang babae ang sumugod palabas, na may halimaw na humahabol sa kanya. Hinarang ni Daryl ang halimaw nang walang pagdadalawang isip. Bagamat hindi siya masyadong malakas, hindi niya kayang tumayo nang walang ginagawa kapag may problema ang iba. Dahil hindi gumamit ng mahika, kinailangan ni Daryl na lumaban sa malapitang labanan. Gayunpaman, pinalipad siya ng halimaw sa isang suntok. Dahil sa sobrang gutom ay halos hindi makalaban ni Daryl. Pagkatapos, isang punyal sa lupa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Napakahiya para sa isang demonyo na gumamit ng mga sandata na ginawa ng mga tao, ngunit sa kanyang buhay na nakataya, si Daryl ay walang pagpipilian kundi gawin ito. Inaasahan ng isang mahirap na labanan, ang halimaw ay nasawi kaagad pagkatapos lamang ng isang atake. Natarante si Daryl sa gayong madaling pakikipaglaban, ngunit nagpasya siyang umalis sa kabila ng kanyang pagdududa. Gayunpaman, sinunggaban ng babae si Daryl, na gustong ilibre siya sa isang pagkain upang gantihan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Palibhasa'y nagugutom ng ilang araw, nag-alinlangan sandali si Daryl. Pagkatapos, sa kabila ng kanyang pagtutol, hinayla siya ng babae patungo sa kanyang tahanan. Hindi nagtagal ay dinala si Daryl sa tahanan ng dalaga, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa dahil ito ay isang nayon ng tao kung saan siya ay tiyak na tatapusin kapag natuklasan na kabilang siya sa isang miyembro ng lahi ng demonyo. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, tinanong ng dalagang si Mareka si Daryl kung bakit siya nagpakita sa kagubatan. Inihanda na ni Daryl ang kanyang sagot, namana ng anak ng amo ang negosyo ng pamilya at pinaalis siya, na dati ay tumira sa dormitoryo ng kumpanya, at nawalan siya ng tirahan matapos mawalan ng trabaho. Nang marinig ang kalagayan ni Daryl, lubos na nakiramay si Mareka at inanyayahan siyang manatili sa nayon upang mabayaran ang kanyang nagawang pagliligtas buhay. Napagtanto ng ama ni Mareka na si Envel na maganda ito dahil ang nayon ay nagkataong kulang sa tao. Labis na nabahala si Daryl, gusto lang niyang kumain, ngunit atubili siyang pumayag dahil sa kanilang patuloy na pagtanggap. Pagkatapos ayusin si Daryl, iminungkahi ni Envel na sumali siya sa Adventurers Guild dahil si Envel ang nagkataong guildmaster, at ang pangangatawan ni Daryl ay ganap na nababagay sa propesyon. Nabalot ng takot si Daryl. Alam na ang seremonya ng pagpaparehistro ng guild ay maaari lamang ipasa ng mga tao, at nasaksihan niya ang napakaraming demonyong especially iyan na naging biktima nito. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, nagpasya si Daryl na magpanggap na may sakit at tumakas. Gayunpaman, inutusan ni Envel si Mareka na tulungan siya sa seremonya. Bago pa makapag-react si Daryl, nagsimula na ang ritual. Tulad ng kanyang takot na malantad ang kanyang pagiging demonyo, matagumpay na natapos ang pagpaparehistro, na nagbigay kay Daryl ng katayuan ng isang Class A adventurer. Dahil sa biglaang pagganap na ito, natigilan siya, pinalaki sa gitna ng mga demonyo, natuklasan niya na siya nga ay tao. Pagkatapos maging isang adventurer, tinuruan ni Envel si Daryl kung paano gumamit ng kapangyarihan. Ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng mahika, ngunit maaari nilang gamitin ang aura, isang mahika ng tao na nagpapahusay sa mga kakayahan ng armas. Inutusan ni Envel si Daryl na pumili ng sandata para maramdaman ang aura. Walang kahirap-hirap na nagtagumpay si Daryl sa kanyang unang pagsubok, dahil sinubukan niya ang mga katulad na kasanayan sa kanyang pagkabata. Noon, nakatuon siya sa pagdama ng mana, na walang resulta.
Nang makita ang tagumpay ni Daryl, pinasubok ni Envel ang 4 na uri ng aura upang mahanap ang isa na nababagay sa kanya. Simula sa sword-based na aura type, nakaramdam si Daryl ng kaba na humawak ng espada sa unang pagkakataon. Kahit na nag-alinlangan siya sa kanyang kakayahan, ang paggamit ng aura ay nagbigay daan sa kanya upang malinis na hatiin ang isang tuod na kahoy sa dalawa at nagpahayag ng pagtataka si Envel. Susunod, inutusan ni Envel si Daryl na subukan ang bow-based na uri ng aura. Inilabas ni Daryl ng buo ang kanyang busog at inatake ang isang mansanas, ngunit natamba ng palaso ang lahat ng mga puno sa likod nito. Dahil sa tanawing ito, hindi makapaniwala si Envel sa kanyang mga mata. Matapos subukan ang dalawang uri na ito, inutusan ni Envel si Daryl na subukan ang uri ng aura na nakabatay sa hammer. Sa isang kaunting tapik, nabasag na ang bato. Nakaramdam ng pagkabigo si Envel, na hindi kailanman nakamit ang gayong lakas sa kanyang 30 taon bilang isang adventurer. Upang iligtas ang sarili, nagsagawa si Envel ng hindi patas na pagsubok gamit ang uri ng aura na nakabatay sa kalasag. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na pinalipad ni Daryl si Envel habang may hawak na isang kahoy na kalasag, na nanatiling ganap na hindi nasaktan. Matapos makumplito ang mga pagsubok, napagpasyahan ni Envel na ang aura ni Daryl ay tugma sa lahat ng uri ng armas, at ang bawat mastery ay may pinakamataas na kalibre. Pinayuhan ni Envel si Daryl na maghanap ng mga pagkakataon sa isang malaking lungsod, kung saan ang mga nangungunang organisasyon ay sabik na magre-recruit sa kanya kapag nasaksihan ang kanyang lakas. Bagamat nakikipagsapalaran sa apela, mas pinili ni Daryl na manirahan sa nayon, na nagtrabaho para sa army ng Demon King sa loob ng 32 taon, siya ay may gusto lang para sa pagpapahinga. Iginalang ni Envel ang pinili ni Daryl at ipinakilala siya sa mga taga-nayon. Habang mainit ang pagtanggap sa kanya ng karamihan, si Gasheta, ang D-rank adventurer ng nayon, ay minamaliit si Daryl. Sinabi ni Envel kay Daryl na huwag siyang pansinin, na inilarawan si Gasheta bilang mayabang, at idinagdag na ang presensya ni Daryl ay maaaring yumanig sa kanya, tulad ni Envel mismo na naging inspirasyon noong araw na iyon. Sa kabila ng pagiging dating A-rank adventurer, malinaw na hindi katugma si Envel para kay Daryl. Pagkatapos ay inatasan ni Envel si Daryl ng isang misyon, na orihinal na nakabatay kay Gasheta ngunit na natiling hindi na kompleto sa loob ng kalahating buwan. Matapos masulyapan ang mga detalye ng gawain, naramdaman ni Daryl na tila pamilyar ang inilarawan na mahiwagang hayop, ito pala ang mismong tinapos niya mga nakaraang araw. Noon, inakala niyang mahina ang halimaw, ngunit ngayon ay tila kakaiba ang sarili niyang lakas na may sandata. Bilang isa lamang sa 2 adventurer sa nayon, hindi sinasadyang natalo ni Daryl ang isang halimaw na patuloy na nabigong tapusin ni Gasheta. Hinikayat ni Envel si Gasheta na pasalamatan ng maayos si Daryl, ngunit sa halip, kinuha ni Gasheta ang isang bagong misyon ng halimaw mula sa mesa, tinutuya na si Daryl ay angkop lamang para sa mga gawain sa pangangalap ng damo at nanunumpa na papatunayan ang kanyang sariling kataasan. Gayunpaman, dahil natalo ni Daryl ang mahiwagang hayop, itinaas ni Envel ang kanyang ranggo sa D-rank adventurer. Kaagad pagkatapos, inalok ni Mareka na gabayan si Daryl. Bagamat nilayo ni Daryl na iligtas siya mula sa pakikipagsapalaran sa mapanganib na labas, tiniyak siya ni Mareka, na ipinaliwanag na ang mga adventurer ay kailangan lamang para sa mapanganib na malalalim na kagubatan or mahirap na sitwasyon. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang maliit na bangin, at walang pag-aalinlangan, nagsimulang umakyat si Mareka pataas. Mula sa ibaba, nakita ni Daryl ang ilalim ng kanyang palda. Nang makarating sila sa tuktok, para maiwasan ang paghihiwalay, iminungkahi ni Mareka na magkahawak kamay or magkayakap man lang, sa huli ay pinili ni Daryl na hawakan ang mga kamay. Ang mga kinakailangang halamang gamot ay nakalagay sa clearing sa unahan, ngunit naramdaman ni Daryl na tila mas sanay si Mareka sa gawaing adventurer. Sa sandaling iyon, napansin ni Mareka na maling mga halaman ang napili ni Daryl. Ang mga halamang gamot na tinukoy sa misyon ay may mga matatalas sa paligid ng kanilang mga dahon, at isang dahon lamang ang kailangang kunin bawat halaman upang bigyang daan ang mga ani sa hinaharap. Dahil sa pasasalamat ni Daryl, namula si Mareka. Nang maglaon, walang kahirap-hirap na binuhat ni Mareka ang isang puno ng kahoy at nakita ang mga bakas ng USA sa malapit, habang si Daryl ay walang napapansin.
Naghinala siya na si Mareka ay maaaring mag-isa na mapaslang ang mahiwagang hayop sa kanilang unang pagtatagpo, ngunit nagpakita ito ng takot sa labanan, kaya ginawa siyang kanyang tagapagligtas. Nahihiyang lumipat, nagpahayag siya ng pag-asa na tatawagan siya ni Daryl sa kanyang unang pangalan. Napansin tuloy ni Daryl ang USA sa malapit. Noong una, nakita niyang cute ang mga ito, ngunit ang ilang mga USA ay hindi lamang masama ang loob kundi mga eksperto sa martial arts. Ang partikular na USA na ito ay nakahuli ng isang halimaw na langgam at lubusan itong hinampas. Inihanda ni Mareka na ibagsak ang magkabilang nilalang. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ang lahat ng tagumpay kay Daryl. Tanging si Gasheta lang ang umalis na nakakaramdam ng mali, dahil inagaw na naman ni Daryl ang kanyang spotlight. Sa oras na ito, problemado si Anvil dahil inagaw ni Daryl ang dalawa sa mga misyon ng halimaw ni Gasheta. Gayunpaman, naniniwala si Mareka na hindi ito kasalanan ni Daryl, na nagsasabi na ang pakikipag-ugnayan sa mga halimaw sa isang misyon ay dapat asahan. Nag-alala din si Anvil tungkol sa isa pang bagay, humawak siya ng isang misyon na tanging mga C-rank na adventurer ang maaaring tumanggap. Bagamat hahawakan ito ng mga adventurer mula sa mga kalapit na bayan na nirirango sa C or mas mataas, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Baka subukan din ni Gasheta na manghuli nito. Natakot si Mareka na baka makalusot si Gasheta sa teritoryo ng isa pang guild, na posibleng maging sanhi ng pananagutan ng kanyang ama. Tiniyak ni Daryl sa kanila na pupunta siya upang pigilan si Gasheta, at sa pagkakataong ito ay tinanggihan niya ang kumpanya ni Mareka. Maingat na inihanda ni Mareka ang mga potion gamit ang mga halamang gamot na inipon nila para kay Daryl, na pinapanood siyang umalis ng may pag-aatubili. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Daryl ng kaba. Mula noong panahon niya kasama ang Demon King's Army, alam niyang ang pagbabaluwala sa gayong mga premonition ay palaging humahantong sa pagsisisi. Kaagad pagkatapos, sumabog ang paggalaw mula sa malayong kakahuyan. Si Gasheta ay lumabas mula sa mga puno, hinabol ng isang malaking ahas. Nakilala ni Daryl na ang halimaw na ito ay hindi katulad ng dati, isang sandali ng kawalang ingat ay nangangahulugan ng agarang kasawian. Gayunpaman, sinugod siya ng malaking ahas, na nagpatuloy sa pagtugis kay Gasheta. Nang makitang imposible ang pagtakas, nagpaputok si Gasheta ng isang palaso ng buong lakas, ngunit nabigo itong tumagos sa balat ng ahas. Nang malapit ng lamunin ng ahas si Gasheta, pinaandar ni Daryl ang kanyang aura at hinampas ang ulo ng halimaw. Ang halimaw, namimilipit sa sakit, hinampas ang buntot nito kay Daryl. Kahit na hinaranggan ni Daryl ang pag-atake, nabasag ang kanyang sandata. Ngayon ay nahaharap lamang siya sa dalawang pagpipilian, basagin ang balat ng halimaw or sunugin ang labi ng sirang espada. Sa pagtanggi na pumili, nagpasya siya sa dalawa. Sabay-sabay na isinaaktibo ang dalawang uri ng aura, inilunsad niya ang sirang espada sa bibig ng ahas, na sumasabog sa isang malaking butas sa ahas mula sa loob. Gayunpaman, nakagat si Gasheta. Dahil kumbinsido siya na maaaring masawi siya, naligtas siya nang ibigay ni Daryl ang antidote na inihanda ni Mareka. Pagkakita sa misyon, alam niya na ang halimaw ay makamandag. Mabilis na nagtipon si Daryl ng mga kalapit na hemostatic herbs, pinahiran ang mga ito ng paste sa kanyang mga kamay at inilapat ang katas sa sugat ni Gasheta. Tinanong ni Gasheta kung paano niya nalaman ang gayon. Ipinaliwanag ni Daryl na natutunan niya ang lahat ng ito habang gumagawa ng mga misyon sa pangangalap ng damo, na nauunawaan na ang lahat ng bagay sa mundo ay konektado, at kahit na ang mga bagay na tila makamundong bagay ay may halaga. Sa pamamagitan ng labanang ito, lubos na napaniwala si Gasheta ni Daryl. Kinabukasan, idineklara ni Gasheta ang kanyang sarili na subordinate ni Daryl. Bilang isang taong iniligtas ni Daryl, gusto niyang lumaban sa tabi niya sa lalong madaling panahon. Pakiramdam ni Daryl ay walang magawa sa sobrang bilis ng pagbabago ng mundo, hindi nagtagal, siya ay isang mababang ranggo na kawal sa Demon King's Army, ngunit ngayon siya ay naging master ng isang tao. Nagsimula siyang magtaka kung ang apat na hari ay nakikipaglaban pa rin sa bayani. Samantala, sa loob ng kastilyo ng Demon King, si Zevi Antes, isa sa apat na kings, ay natalo lang ng partido ng bayani. Talagang sinisi ni Zevi Antes ang kabiguan sa maling impormasyon, dahil walang nagulat ng bagong kasama ng bayani. Tinanggal niya ang responsableng intelligence advisor. Mula nang matanggal si Daryl, umikot na ang kanyang posisyon sa ilang kapalit.
Nagsabi si Druis na si Daryl ay dapat na pabalaykan, na binanggit ang kanyang hindi nagkakamali na pagganap sa panahon ng kanyang panunungkulan, pinamahalaan pa niya ang kalusugan ng apat na kings at maingat na inalagaan ito sa panahon ng kanyang kakulangan sa ginhawa. Pagkatapos lamang ng kanyang pag-alis ay napagtanto niya kung gaano kahalaga ang mga kakayahan ni Daryl sa apat na hari. Gayunpaman, tumanggi si Vashbaza na aminin ang pagkakamali sa pagtanggal kay Daryl at pinagbawalan ang sinuman na banggitin ang kanyang pangalan. Samantala, ang buhay ni Daryl sa nayon ay naging mas komportable, ngunit napansin niya ang maraming walang laman na bahay, na pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Ipinaalam ni Envel kay Daryl na ang nayon ay dating sentro ng transportasyon para sa mithril ore. Bilang isang napakahalagang metal, ang mithril ay nag-trigger ng isang siglong mahabang digmaan ng pagtatalo sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sa huli, ang mga minahan ay nahulog sa kamay ng demonyo, at ang nayon ay unti-unting nawalan ng gamit. Natutunan ni Daryl ang kasaysayan ng mga minahan sa mithril, at nagpasya si Daryl na bumalik sa mga minahan para makipag-ayos, dahil ito ang dating pinagtatrabahuan niya. Balak niyang kumuha ng mineral mula sa mga dati niyang kasamahan para makatulong sa nayon. Sa pagpasok sa mga minahan, ang mga gnomes ay tuwang-tuwa nang makita siya, na pumipila para sa mga tapik sa ulo. Ipinahayag ng mga gnomes na mula nang umalis si Daryl, kailangan nilang mag-overtime araw-araw. Ang kanilang bagong supervisor ay gumawa ng iba't ibang paraan upang pagsamantalahan sila, kahit na nagdala ng isang commander na nakuha ang posisyon sa pamamagitan ng nepotismo. Ang taong ito ay tahasang kinansela ang mga bakasyon ng gnomes, na agad na nag-trigger ng kanilang paghihimagsik. Idineklara nilang hamak ang sinumang gumawa ng mga ganoong bagay. Gayunpaman, ang mga gnomes na ito ay hindi mga tauhan ng labanan at walang pagkakataon laban sa mga sundalong demonyo. Hindi basta walang gagawin lang si Daryl at manood sa mga gnomes na isinasakripisyo. Kaya, nagbalat kayo siya at, umaasa sa mga taon ng karanasan sa labanan, pinamamahalaang maitaboy ang isang pangkat ng mga sundalo. Pagkatapos ay ginupitan niya ang mayabang na commander na Bokal at inutusan siyang umalis kaagad. Ang serye ng mga aksyon na ito ay direktang binawi ang mga mina ng mithril, na nag-iwan kay Envel na lubos na namangha. Kaagad niyang iniulat ang sitwasyon sa National Guild, dahil ang pagbabalik ng minahan ay hindi lamang nagpasigla sa nayon kundi naibalik din ang mga gnomes bilang mga empleyado ng tao, isang tunay na mahusay na tagumpay. Tuwang-tuwa si Mareka kaya halos niyakap niya si Daryl ng husto na parang may sakay siya sa isa pang mundo. Gayunpaman, ang mga adventurer mula sa National Guild na nalaman ang bagay na ito ay naniniwala na si Daryl, isang mababang ranggo na adventurer, ay malamang na pinalad na makuha ang kredito. Tinutulan sila ni Daryl ng mga katotohanan, na nagpapatunay na hindi lamang siya ang pangunahing tauhan sa pagbawi ng mga minahan ngunit natalo rin niya ang iba't ibang mga halimaw na may mataas na antas, na nakakuha ng mga taga-nayon ng kagalakan at paggalang, na pinilit ang kanyang mga kalaban na umatras. Sa sandaling bumalik, si Mareka ay hindi nasisiyahan, ipinahayag niya na hindi niya basta-basta papabayaan ang sinumang maglakas loob na tumingin ng mababa kay Daryl. Buti na lang at napatigil siya ni Daryl sa oras. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan, dahil nagpakita ang isang liwanag ng magic circle sa kalangitan, na nagpapahayag ng pagpapatawad ng Demon King sa mga gnomes at sinusubukang tawagan sila. Nang marinig ang kaguluhan sa kagubatan, agad na sumugod si Daryl at natuklasan na ang bisita ay ang kanyang dating kasamahan mula sa Demon King's army, si Lezet. Nang makita ni Lezet si Daryl, agad na ibinuhos ni Lezet ang kanyang mga hinaing, mula nang umalis si Daryl, ang hukbo ng Demon King ay napunta sa lubos na kaguluhan. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Daryl na bumalik sa trabaho, na binanggit na kahit ang cute na succubay sa kastilyo ay namiss siya. Gayunpaman, matatag na gumuhit ng linya si Daryl, tao na siya ngayon, at may asawa na siya, kaya tiyak na hindi na siya babalik sa kahabag-habag na organisasyong iyon. Sa karamihan, maaari niyang tulungan ang mga demonyo na malutas ang kanilang kasalukuyang mga problema. Pagkatapos ay dinala niya si Lezet pabalik sa nayon para sa isang detalyadong pagsusuri sa sitwasyon. Itinuro niya na ang mga minahan ng mithril ay pagmamay-ari na ngayon ng mga tao, kung susubukan ng mga demonyo na bawiin sila sa pamamagitan ng digmaan, ang magkabilang panig ay magdaranas ng matinding pagkalugi.
Gayunpaman, kung ibebenta nila ang mithril sa 4 beses ng presyo sa merkado, hindi lamang nito matutugunan ang mga pangangailangan ng mga demonyo kundi pati na rin ang pagpapagaan ng relasyon sa pagitan ng dalawang lahi. Sumang-ayon kaagad si Lizette sa panukalang ito. Pero gustong tapusin ng kapitan ng National Guild Squad ang demonyo. Mariing hinarang ni Daryl ang pag-atake, binibigyang diin na ang kalakalang ito ay upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa magkabilang panig. Sa huli, tinanggap ng manager ng minahan ang panukala ni Daryl, at napagkasunduan ang planong pangkalakal ng mithril. Labis na nasisiyahan si Daryl sa kinalabasan na ito. Pinoprotektahan ng hakbang na ito ang mga interes ng tao habang pinapagaan din ang pakikipag-ugnayan sa mga demonyo. Pagkatapos ng lahat, bilang isang tao na pinalaki ng mga demonyo, si Daryl ay may malalim na pagmamahal sa magkabilang lahi. Ito ay tunay na nakamit ang pinakamahusay sa parehong mundo. Sa secured na mapagkukunan ng mineral, ang susunod na hakbang ay ang magtungo sa forge. Naghanda si Daryl na hanapin ang pinakamahusay na panday sa nayon, para lamang matuklasan na ang pinuno ng Adventurer Squad ay unang nakarating doon at kinukot siya at pinaalis siya. Nang malaman ito, ipinaliwanag ni Envel na dahil nabawi ni Daryl ang minahan, ang pinuno ng Adventurer Squad ay pinatalsik at hindi na maaring kumita mula dito. Sa sandaling iyon, dumating si Mareka at dinala si Daryl upang hanapin ang matandang panday ng nayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita si Daryl, agad siyang tinawag ng matandang panday na walang silbi. Sumagot si Mareka na tinalo ni Daryl ang isang halimaw na ahas gamit lamang ang isang putol na espada. Mabilis na hinawakan ng matandang panday ang kamay ni Daryl, ipinaliwanag na ang isang paghawak lamang ay maaaring magbunyag ng uri ng aura ng kausap. Sa kanyang sorpresa, si Daryl ay ganap na nagtataglay ng lahat ng uri ng kakayahan. Sa labis na kagalakan, inihayag ng matandang panday ang kanyang pagkakakilanlan, siya ang master smith na dalubhasa sa pag-forge ng mithril. Pagkatapos ay ipinakita niya ang potensyal ng mithril ore gamit ang kanyang kasanayan sa pag-forging, walang kahirap-hirap na gumawa ng isang higanteng asul na espada. Nadama ni Daryl na iba ang espadang ito sa iba, agad na umagos dito ang kanyang aura. Sa mahinang pagindayog, malinis na pinutol ni Daryl ang isang malaking puno. Nang masaksihan ito, iniwan ng pinuno ng pangkat ang kanyang dignidad at nakiusap sa matandang panday na gumawa din ng isa para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng matandang panday, dahil nilayo niyang tulungan si Daryl na gumawa ng walang katulad na banal na sandata. Dahil sa paninibugho, pribadong nilapitan ng pinuno ng squad si Daryl, tinangka siyang kunin upang magkanulo sa National Guild at kunin ang kontrol sa mga kita ng minahan. Siyempre, tumanggi si Daryl. Dahil sa kahihiyan at galit, agad na hinamon ng squad leader si Daryl sa isang tunggalian. Bagamat nag-aalala si Envel para sa kaligtasan ni Daryl, si Daryl ay nagpumilit na ipaglaban ang nayon. Nang gabing iyon, partikular na tinawag ng matandang panday si Daryl sa isang tabi upang turuan siya ng mga diskarte sa pakikipaglaban para sa bagong sandata. Kinabukasan, dumating ang pinuno ng Adventurer Squad na kumpleto sa gamit, habang si Daryl ay dala lamang ang punyal na ginawa ng matandang panday. Umani ito ng panunuya mula sa pinuno ng squad. Ngunit sa pag-aaway, naging malinaw na ang punyal na ito ay maaaring mag-channel ng aura upang baguhin ang haba nito at nagtataglay ng walang kapantay na talas, na agad na nabasag ang sandata ng pinuno ng squad. Pinilit na ipakita ang kanyang mithril greatsword, ang pinuno ng squad ay natigilan ng ginawa ni Daryl ang dagger bilang isang mahabang letego, na natalo pareho siya at ang kanyang sandata sa isang welga, na tiyak na tinapos ang tunggalian. Kasunod nito, ang pinuno ng squad ay nahaharap sa parusa mula sa National Guild, ngunit si Daryl ay nakiusap para sa pagpapaubaya, na nagmumungkahi na ang pinuno ng squad ay kailangan lamang na ayusin ang mga nasirang bahay. Ang pagpapakita ng kagandahang loob na ito ay hindi lamang nagpahiya sa pinuno ng squad ngunit nakakuha din si Daryl ng bagong paggalang mula sa opisyal ng National Guild, na nagpaabot pa ng imbitasyon para sa kanya na magtrabaho doon. Pagkarinig nito habang dumadaan, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Mareka. Si Daryl mismo ay nag-alinlangan, isinasaalang-alang na ang pagsali sa National Guild ay maaaring makatulong sa kanya na tumuklas ng higit pang impormasyon, marahil kahit na mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga magulang. Habang nag-aalangan si Daryl,
Biglang pumasok si Mareka sa sauna room at sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Daryl, na nangangakong susuportahan siya saan man niya gustong pumunta. Ang kanyang katapatan ay lubos na nagpakilos kay Daryl, na nagpatibay sa kanyang pasya na manatili at suklian ang kanyang walang tigil na debosyon. Inamin niyang si Mareka talaga ang taong hindi niya kayang iwan. Nang marinig ito, napaluha si Mareka. Marahang pinunasan ito ni Daryl at binigyan siya ng isang kiss. Sa kabilang panig, natagpuan ni Vashbaza, isa sa Four Kings, ang kanyang ama na si Grandvaza na nagre-rehab exercises. Mas mabilis na naghilom ang mga sugat na iniwan ng bayani sa tamang paggalaw. Nagsimula siyang magtanong kung sinunod ni Vashbaza ang payo ni Daryl sa trabaho. Nang magretiro ang henerasyon ni Grandvaza sa Four Kings, nagdulot ito ng malaking kaguluhan, hindi lamang dahil sila ang pinakamalakas na Four Kings sa kasaysayan, kundi dahil din sa mga alalahanin tungkol sa pagiging napakabata ng susunod na henerasyon. Si Daryl ang nag-alis ng mga pagdududa na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili sa kanya, ang pangunahing tagapayo sa dating Four Kings, ay maaaring mapatahimik ang oposisyon. Habang ipinapasa ang upuan ng Four Kings kay Vashbaza, sinabi sa kanya ni Grandvaza na ang pinakadakilang pagtatagpo sa kanyang buhay ay ang pagkakita kay Daryl. Ngayon, nagsinungaling si Vashbaza, na sinasabing nasa tabi niya pa rin si Daryl. Sa galit, binaligtad ni Grandvaza ang mesa at sinuntok si Vashbaza. Hindi siya makapaniwala na personal na binitawan ng sarili niyang anak ang isang talento tulad ni Daryl. Kung nais ni Vashbaza na manatiling isa sa Four Kings, kailangan niyang magmakaawa kay Daryl na bumalik. Ngunit tumanggi si Vashbaza, na nangangatuwiran na ang isang posisyon na hawak lamang sa tulong ng ibang tao ay walang kabuluhan. Papatunayan niya ang kanyang sariling lakas. Labis na nadismaya si Grandvaza sa reaksyon ni Vashbaza. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ngayon ni Daryl, hindi niya namalayan na si Daryl pala ay nakitulog sa anak ni Envel. Kinabukasan, si Daryl ay nagpakita na ganap na napagod, ang kanyang pagkapagod ay napansin pa ni Envel. Napuno ng awkwardness ang hangin habang si Daryl ay nagtatrabaho sa tabi ni Envel pagkatapos matulog kasama ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, hiniling ng ina ni Mareka kay Daryl na tumulong sa pagsasampay ng mga kumot at hiniling sa kanya na palaging tretuhin ng mabuti si Mareka. Napagtanto ni Daryl na lumabas ang sikreto. Dahil alam niyang dapat niyang tanggapin ang responsibilidad bilang isang lalaki, naisip na niyang pakasalan si Mareka at bumuo ng pamilya. Biglang lumapit sa kanya si Envel na may dalang palakol. Sinabi ni Envel na tumatanda na siya at ang kinabukasan ay kay Daryl at Mareka. Sa pag-aakalang alam ni Envel ang pangyayari, sinubukan ni Daryl na magsalita muna, ngunit gusto lang ni Envel na si Daryl ang humalili sa kanya bilang punong nayon. Bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagpapanumbalik ng kasaganaan ng nayon, walang mas nababagay. Pumayag si Daryl na pumalit sa kanyang magiging biyenan, ngunit hiniling muna niya ang kamay ni Mareka sa kasal. Sa isang kisap mata, isang taon na ang lumipas mula nang ikasal si Daryl kay Mareka. Sa kapangyarihan ng mga sandata ng Mithril, ang nayon ay pumasok sa pinakamaunlad na panahon nito. Matagumpay ding naging ama si Daryl, pinangalanan ang kanyang anak na Gran ayon sa lalaking iginagalang niya tulad ng isang ama, ang makapangyarihang tao na nagpalaki sa kanya sa loob ng 30 taon. Ang mga alaala ng kanyang buhay sa kaharian ng demonyo ay tila matangkad tulad ng kahapon. Biglang inihayag ni Gasheta ang malubhang balita, ang bayani ay darating sa nayon. Ang tinaguriang bayani ay nagdala ng misyon na talunin ang Demon King. Matapos tiisin ang mabigat na pagsubok ng National Guild, isa lang ang makakaangkin sa titulong ito, na ginagawa silang pinakamalakas na adventurer sa mundo. Ngunit sa angka ng demonyo, isa lamang silang assassin. Personal na nasaksihan ni Daryl noong panahon niya sa kaharian ng demonyo na ang bawat kaaway na natuklasan ng bayani ay pinaslang ng walang pagbubukod. Sa pag-aakalang pinupuntirya siya ng bayani, at ubiling tinanggap ni Daryl ang gawain ng pagtanggap sa bayani nang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang biyenan ang responsibilidad. Itinago ang kalahati ng kanyang mukha at naghahanda ng mga sandata para sa pagtatanggol sa sarili, nagulat siya nang makitang babae ang bayani ng henerasyong ito. Napansin ng bayani ang pagkabalisa ni Daryl at ipinaliwanag niya na hindi niya inaasahan na babae ang bayani. Nagretiro na pala ang dating bayani matapos masugatan sa labanan laban sa angkan ng demonyo.
Ang mga kasama ng bayani ay hindi kailanman naisip na ang isang liblib na lugar ay may hawak na susi upang talunin ang Demon King, ang mga sandata na Mithril. Iyon mismo ang dahilan kung bakit dumating ang bayani. Gayunpaman, ang partido ng bayani na ito ay tila hindi mapagkakatiwalaan, kahit na nagsusulat ng mga cheat notes sa kanilang mga kamay upang paalalahanan ang kanilang sarili kung paano kumilos bilang mga bayani. Talagang katawa-tawa ito kay Daryl. Si Gran, na kanina pa umiiyak at nagkakagulo sa bahay, ay agad na tumahimik nang makita ang bayani. Ang bayani, mahilig sa mga bata, ay nag-alok na tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Kasunod nito, pinangunahan ni Daryl ang partido ng bayani sa forge. Ang target ng bayani ay ang natatanging mithril ore na matatagpuan dito para sa paggawa ng mga armas. Ang pinakadakilang tampok nito ay ang kahangahangang mataas na conductivity ng aura. Sinubukan ito ni Setomi mula sa partido ng bayani at gumawa ng isang problemadong ekspresyon. Nang makita ito, hiniling ng bayani na mabilis na maghanap si Daryl ng taong magpapasadya ng kanyang sandata. Dahil dito, natagpuan ni Daryl ang apprentice ng matandang panday, kung kanino ang matandang panday ay nagbigay ng lahat ng kanyang mga pamamaraan sa panday. Siya na ngayon ang nangungunang panday ng nayon. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang mga kamay ng bayani. Ipinaliwanag ni Daryl na maaari niyang matukoy ang uri ng aura sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kamay. Pagkatapos ay sinabi ng bayani na gusto niyang makahanap ng pang-apat na kasamahan sa koponan at nag-alok ng tulong si Gasheta. Kaya, opisyal na nagsimula ang unang Heroes Party Selection Tournament. Nagulat si Daryl sa pagiging masigasig ng mga adventurer. Ipinaliwanag ni Setomi na hanggat ang layunin nila ay talunin ang Demon King, maaari silang makatanggap ng iba't ibang anyo ng suporta mula sa National Guild. Ang paraan ng pagpili para sa mga kasama ng bayani ay diretso, lahat ng 26 na adventurer na naruroon ay sasalakayin ang 3 miyembrong partido ng bayani ng sabay-sabay. Kahit na ang partido ng bayani ay hindi seryosong nakikipaglaban, lahat ng 26 ay natalo sa ilang sandali. Inakala ng bayani na ito ay magwawakas muli ng walang katiyakan, nang biglang tumama sa kanyang balikat ang isang matalim na palaso. Pagkatapos ay umiwas siya ng ilang mga arrow, na nagkomento na ang katumpakan ni Gasheta ay hindi maganda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga palaso na tumama sa lupa ay bumalik at nalunsad muli sa kanya. Habang ginagamit ng bayani ang kanyang kahoy na espada para ilihis ang mga palaso, ang busog ni Gasheta ay nakatutok na sa kanya. Nang makita ito, nagpa siya ang bayani na magseryoso, ngunit ang kanyang kasanayan sa paghahagis ay naantala ng isang mansanas na ibinato ni Daryl, dahil alam niyang hindi maiiwasan ni Gasheta ang kanyang susunod na pag-atake. Malungkot na sinabi ni Gasheta na hindi siya karapat-dapat na maging tagasunod ni Daryl, ngunit sa nakalipas na taon, naging B-rank adventurer siya at ngayon ang pinakamalakas na adventurer sa nayon. Gayunpaman, naramdaman ng bayani ang mas malaking kapangyarihan mula kay Daryl at agad siyang inatake ng kanyang espada. Pinilit na ipagtanggol, pinigilan ni Daryl ang kanyang pag-atake, pagkatapos ay ginawang letigo ang kanyang punyal at itinapon ang bayani. Nagsimula ang kanilang labanan mula sa lupa hanggang sa tuktok ng bundok. Sa isang atake ng espada, napantayan ng bayani ang tuktok ng bundok. Sobrang namangha siya sa matinding lakas ni Daryl. Upang ipakita ang paggalang, bumunot siya ng sarili niyang espada at pinakawalan ang kanyang ultimate technique, isang teknik na nasaksihan ni Daryl ng hindi mabilang na beses mula sa nakaraang bayani. Kahit na ang kanyang pag-atake ay na-neutralize ni Daryl, ang bayani ay nasa sabik na inanyayahan siya na sumali sa kanyang partido. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Daryl para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Noong araw na iyon, pinapakain ni Daryl ang kanyang anak nang istorbohin siya ng bayani. Umaasa pa rin siyang sasali si Daryl sa kanyang partido. Itinuon ni Daryl ang kanyang atensyon sa isang painting sa dingding, na pagkasunduan nila ni Mareka na gunitain ang bawat anibersaryo sa pamamagitan ng pagpipinta. Higit pa riyan, ang mga gawain sa nayon ay nangangailangan ng kanyang patuloy na atensyon. Hindi niya alam kung ang mga bagay na ito ay higit pa sa pagkatalo sa Demon King, ngunit ang mga ito ay napakahalaga sa kanya. Gayunpaman, ang bayani ay nanatiling ayaw sumuko. Bukod pa rito, naalala ni Daryl si Druiz, kung paano niya ito sinamahan sa pagpapatrolya sa bayan. Habang pinapanood ang mga batang demonyo na naglalaro,
Nanumpa siyang protektahan ang mga ngiting iyon mula sa mga mananakop. Kaya, hindi niya kailanman mailabas ang kanyang talam laban sa hukbo ng Demon King. Kinabukasan, lihim na sinundan ng bayani si Daryl, hindi kumbinsido na kahit ano ay maaaring malampasan ang pagkatalo sa Demon King. Bumisita si Daryl sa forge para ihanda sa isip ang panday. Bagamat naramdaman ni Daryl na hindi niya kailangang pilitin ang sigla para sa mga customer, itinuro ng master ng young smith na ipinagkatiwala ng mga adventurer ang kanilang buhay sa mga panday, na nangangailangan ng hindi matitinag na pangako at tiniyak ni Daryl ang kanyang mga pag-aalala. Maya-maya ay nag-disguise ang dalawa bilang katulong at pumunta sa guild. Doon, pinilit ng biyanan ni Daryl ang kanyang likod habang matigas ang ulo na nagpupunas ng sahig, pinipilit si Daryl na pumalit. Sa buong araw, nasaksihan ng bayani ang walang sawang dedikasyon ni Daryl sa pagpapanatili ng nayon. Binanggit ni Setomi ang kahangahangang karakter ni Daryl, na binanggit kung paano nagpahayag ng pasasalamat ang lahat sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Mareka kasama si Gran para ihatid si Daryl pauwi. Habang pinagmamasdan niya ang pamilya ng tatlo na nawawala sa malayo, ang bayani ay nahulog sa isang matagal na ulirat. Napagtanto niya ang bigat ng mahahalagang bagay na marahil ay hindi dapat tukuyin ng iba. Matapos siyang pagmasdan buong araw, naramdaman niya na para kay Daryl, ang paglilingkod sa nayon ay may parehong kahalagahan tulad ng kanyang sariling misyon bilang bayani. Pagkatapos, nag-request ng pribadong pag-uusap ang bayani kay Daryl. Sinabi niya na si Daryl ay nagtataglay ng napakalawak na talento, ngunit nagtataka kung saan niya natutunan ang pamamaraan na ginamit upang kontrahin ang kanyang ultimate move. Bagamat ginagamit ng marami ang aura projection, isang tao lang ang gumamit nito ng may kakaibang kapangyarihan, ang dating bayani. Ang galaw na ginamit ni Daryl ay kapareho ng dating bayani. Napatulala si Daryl, madalas niyang makitang ginagamit ito ng bayani noong panahon niya sa hukbo ng Demon King at naisip na ito ay isang maliit na kasanayan lamang. Kaya, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap na kawalang alam. Natagpuan ito ng bayani na nakakainis, siya ay madaling makakita sa pamamagitan ng kanyang mga diskarte ngunit kulang tulad ng mga pangunahing kaalaman. Naniniwala siya na ang kanyang kapangyarihan ay dapat gamitin upang protektahan ang lahat ng sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Daryl na ang hukbo ng Demon King ay kumikilos lamang upang pigilan ang mga bayani na nagtatangkang talunin ang Demon King. Hindi magkakaroon ng conflict kung hindi umatake ang mga bayani. Hindi pumayag ang bayani, dahil ang angka ng demonyo ang nagpademonyo sa dating bayani. Sa partikular, pinaslang ng Four Kings ng Demon King ang asawa ng dating bayani at dinukot ang kanyang anak. Kahit na pinaslang niya ang demonyo na 4 na hari, ang katawan ng kanyang anak ay hindi natagpuan. Kaya naman, ipinagkatiwala ng dating bayani ang kasalukuyang bayani na lumaban ng walang humpay upang maiwasang maulit ang mga ganitong trahedya. Ngunit alam ni Daryl na itinuturing ng hukbo ng Demon King na kaiyahiya ang pagpaslang sa mga hindi mandirigma, lahat ay lumalaban para lamang protektahan ang kanilang mga kasama. Ang magkabilang panig ay may sariling pamilya at nais niyang makitang walang hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Naantig sa mga salita ni Daryl, napagtanto ng bayani na wala siyang armas or mga kasamahan sa koponan, ngunit isang malakas na puso. Upang lumakas, hiniling niya kay Daryl na maging guro niya, dahil bukod sa dating bayani, ito ang pinakamalakas na taong nakilala niya. Sana ay sanayin siya ni Daryl ng mahigpit. Nadama ni Daryl na tila hindi ito makatwiran sa hukbo ng Demon King, ngunit kung mananatili ang bayani sa kanyang tabi, pansamantalang mapipigilan nito ang labanan. Kinabukasan, nilapitan muli ni Lizette si Daryl para magpasalamat dahil pumayag si Daryl na ipagpalit ang mithril ore sa angkan ng demonyo. Ang dating kasamahan na si Lizette ay nakakuha ng pabor ng Demon King at na-promote sa isang bagong itinatag na posisyon na katumbas ng ranggo ng Four Kings. Ang papel na ito ay hindi pa umiiral noon dahil ang presensya ni Daryl ay naging hindi na kailangan. Sa hindi inaasahan, si Zevi antes ng Four Kings ay narinig ito at nagalit, na hindi nasisiyahan sa implikasyon na ang Four Kings ay walang kakayahan. Bilang parusa, ginamit ni Zevi antes si Lizette bilang isang upuan. Nang makakita ang mga panauhin, pumunta si Mareka upang maghanda ng mga inumin, ngunit nanatiling walang kamalay-malay si Zevi antes sa bigat ng kanyang mga sinabi at patuloy na kinukot siya si Daryl dahil sa pagiging walang silbi sa nakaraan. Napaatras si Zevi antes at nilinaw na dumating siya para sa mithril ore.
Sa loob ng angkan ng demonyo, ang pagkuha sa mithril ore ay nangangailangan ng eksklusibong pakikitungo kay Lizette, kaya naman lihim niyang sinundan siya rito. Alam ni Daryl na napakahusay ng kakayahan ni Zevi antes sa pagnanakaw, kaya hindi nakakagulat na hindi siya nakita ni Lizette. Pagkatapos ay hiniling ni Zevi antes kay Daryl na isuko ang lahat ng mithril ore. Todo tanggi si Daryl at nang sinubukan ni Zevi antes na gumamit ng puwersa, napuno siya ng takot sa malamig na tingin ni Mareka. Nagpa siya si Daryl na dalhin siya sa labas para magpahangin. Ngunit, nang makarating sa kagubatan, agad na sinubukan ni Zevi antes na turuan siya ng leksyon. Inutusan ni Daryl si Lizette na huwag makialam, dahil maaari siyang paalisin ng angkan ng demonyo kung gagawin niya. Gumamit si Daryl ng pagkukunwari para linlanggan si Zevi antes at natalo siya sa isang galaw. Nagprotesta si Zevi antes na hindi ito counted at humiling ng isang rematch, ngunit sa bawat oras na siya ay nagpapatunay na hindi match para kay Daryl. Sa galit, nagpa siya si Zevi antes na tanggayan ang buong nayon gamit ang mahika. Sinagot ni Daryl ang bagyo ni Zevi antes gamit ang ultimate technique ng dating bayani. Pagkatapos ay bumagsak si Zevi antes mula sa mataas na lugar, at mabilis na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga damit upang iligtas siya. Pagkalapag ng ligtas, natagpuan ni Daryl ang sarili na hawak-hawak ang Andes ni Zevi antes. Napahiya at galit na galit, nagbanta si Zevi antes na sasabihin ito kay Mareka. Para patahimikin siya, pumayag si Daryl na makipagpalit din sa kanya, sa kondisyong itatago niya ang mga pangyayari sa araw na iyon. Tinanggap ni Zevi antes ang mga tuntunin at humiling din ng sandata na kapareho ng kay Daryl. Dinala siya ni Daryl sa forge workshop at hiniling sa panday na gumawa ng sandata na may kapangyarihang mahika. Sa sandaling iyon, naalala ni Daryl na malapit nang bumalik ang bayani. Inutusan niya ang panday na pigilan si Zevi antes hanggat maaari habang hinaharang niya ang bayani at ang dalawang kasama nito sa pasukan ng nayon. Sa pilitang inatasan ni Daryl ng trabaho ang kasama at inutusan ang bayani na magsagawa ng 10,000 espada na pag-indayog. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, ang bayani ay nagtungo sa banyo. Sumunod si Daryl at nadiskubring dumating din doon ang panday. Humingi ng paumanhin ang panday dahil sa hindi pagkulong kay Zevi antes. Nang marinig ang mga palatandaan ng alitan sa pagitan ng dalawa, pumasok si Daryl upang paghiwalayin sila. Siya ay dapat na ang pinakawalang ingat na tao na nabubuhay, na nangangahas na samantalahin ang bayani at ang angkan ng demonyo ng sabay-sabay. Si Mareka, na laging may birtod, ay umiwas sa pag-istorbo sa usapan ng tatlo. Para kay Daryl, gayunpaman, ito ay purong pagdurusa. Una siyang hinarap ng bayani, hinihingi kung bakit napakalapit niya sa mga demonyo ng Four Kings. Napagtanto ni Daryl na hindi na mate atago ang sikreto. Inamin niya na siya ay isang tao na pinalaki sa mga demonyo at ibinunyag ito nang mag-propose kay Mareka. Ngunit si Mareka ay nanatiling walang pakialam sa kanyang nakaraan, hindi magbabago ang kanyang pinakamalalim na pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay ibinaling ng bayani ang kanyang akusasyon kay Zevi antes, bilang isa sa Four Kings ng angkan ng demonyo, wala siyang dahilan upang magtagal sa isang nayon ng tao. Sumagot naman si Zevi antes na wala siyang paki sa kanya. Sa pananabik na patahimikin ni Daryl ang sitwasyon, sa huli ay pumasok si Mareka ng may walang kinikilingan na awtoridad, na nagmumungkahi na lutasin ng dalawa ang kanilang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng direktang labanan para sa mas mahusay na pagkakaunawaan sa isa't isa. Walang tumutol sa alinmang partido at nagboluntaryo si Daryl na saksihan ang tunggalian, ngunit itinakda na hindi maaaring tapusin ng dalawa ang buhay ng isa anuman ang kahihinatnan. Sumang-ayon kaagad ang bayani, gayunpaman, iginiit ni Zevi antes na ang mga away ay dapat lamang matapos sa kasawian. Pinilit siya ni Daryl at Mareka na sumunod sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanyang pag-access sa mithril ore at mga pagkain, at walang ganang sumuko si Zevi antes. Inischedule ni Daryl ang tunggalian para sa susunod na umaga. Dahil dito, hiniling ni Zevi antes na kumain siya ng busog sa hapunan. Kinutya siya ng bayani dahil sa sobrang relaxed, at sagot ni Zevi antes na nagtitipid siya ng enerhiya para bukas. Nalaman mula kay Daryl na ang pagawaan ng forge ay may iron bathtub, agad na bumangon ang bayani mula sa kanyang upuan, na nakababad sa maligamgam na tubig 2 oras bago matulog, siniguro ang mas mahimbing na tulog. Para hindi na mahuli, hinabol siya ni Zevi antes at parehong biglang nagigising ng sabay-sabay sa dilim ng gabi. Sa umaga,
ang grupo ay dumating sa lugar ng tunggalian para lamang tumigas sa pagkabigla. Ang bayani at si Zevi Antes ay nakasuot ng mga ekspresyon ng lubos na kasiyahan. Sa magdamag, natanto nila ang pinakamalaking kalamangan ng tunggalian sa pagkuha muna ng sandata ng mithril. Isang mabangis na paghaharap ang bumungad, isang climactic na labanan sa pagitan ng salamangkero at mandirigma. Samantala, dumating si Mareka na may dalang mga lunchbox at Gran para saksihan ang laban. Noong una, pantay-pantay ang bayani at Zevi Antes. Pagkatapos ay inatake si Zevi Antes mula sa mataas na lugar. Sa pagtanggi ng pagkatalo, muling bumangon si Zevi Antes at nag-enchant ng mahika. Ang bayani ay nagpakawala din ng kanyang pinakamagaling na pag-atake. Ang sagupaan ng dalawang pag-ataking ito ay nakabuo ng napakalakas na shockwave. Walang pagpipilian si Daryl kundi ang makialam sa pamamagitan ng paglalagay ng defensive barrier. Nagising din ng kaguluhan si Gran, na tumingin kay Zevi Antes at sa katawan ng bayani at sumugod sa kanila. Sa sandaling iyon, naganap ang pagguho ng lupa. Agad na sinangga ni Daryl si Gran sa kanyang mga bisig habang binasag ng bayani at Zevi Antes ang mga nahuhulog na bato. Akala pala ni Gran ay nakikipaglaro sila sa kanya. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ang bayani at si Zevi Antes ay mabilis na naging maayos. Sa panahon ng labanan, nakilala ng bawat isa ang kawalan ng nakakasawi na layunin sa isa, na nagpapahiwatig ng kanilang pagkakatugma sa isa't isa. Ang magkatugmang eksenang ito ang tiyak na gustong masaksihan ni Daryl. Matatag siyang naniniwala na balang araw ang mga tao at mga demonyo ay magsasalo-salo sa tawa at saya. Kinabukasan, biglang bumisita sa nayo ng dating bayani na si Arancel, at hindi pa umaalis si Zevi Antes. Agad na pinaalalahanan siya ni Daryl na ang lalaking ito ang pinakamalakas na dating bayani, na ang peklat sa katawan ay tinamo ni Grandvaza ng Four Kings. Dati nang ipinapalagay ni Daryl na siya ay isang cold-blooded machine. Sa hindi inaasahan, si Arancel ay gustong-gusto ang mga bata, at ang mga tagahanga na naghahanap ng kanyang autograph ay nagsiksikan sa buong nayon. Pagkatapos, nakipagkamay si Arancel kay Zevi Antes. Napagkamalan niya na ang dating bayani ay banayad, nang hindi namamalayan na ang kanyang kabaitan ay ipinaabot lamang sa mga tao. Hinimok siya ni Daryl na umalis ng palihim at iwasang gumamit ng mahika para maiwasan ang pagtuklas ni Arancel. Gayunpaman, pinilit niyang tapusin muna ang kanyang merienda. Si Arancel ay partikular na dumating para sa kasalukuyang bayani, si Reddy. Naniniwala siya na masyadong maaga para kay Reddy na makipagsapalaran. Ngayong ganap nang gumaling ang kanyang mga sugat, nilayo niyang turuan ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban na dati nang hindi naturuan. Pagkatapos, dinala sila ni Daryl sa training ground, ngunit naramdaman ni Arancel ang isang kaina-hinalang presensya sa malapit. Si Gashete pala ang bumabati kay Daryl sa bintana. Pagod na sa patuloy na pagmamasid ng mga lalaki, hiniling ni Daryl sa kanya na mag-focus sa pag-obserba ng spar sa pagitan ng dalawang henerasyon ng mga bayani. Habang pumipirma ng autograph para sa mga taga-nayon, tinuruan ni Arancel ang bayani. Ngunit hindi siya mahawakan ng kanyang espada, at pinabagsak niya siya sa lupa gamit ang isang kamay. Inamin niya na hindi niya pinabayaan ang pagsasanay at ang kanyang pagiging swordsman ay umunlad. Inamin ng bayani na ito ay dahil sa pagsasanay kasama si Daryl, na kinilala niya bilang pangalawang pinakamalakas na tao pagkatapos ni Arancel. Nang marinig ito, naintriga si Arancel at gustong makipag-spar kay Daryl. Gayunpaman, si Daryl ay nag-aatubili na lumaban. Nag-alinlangan din ang iba na si Daryl ay makakapantay kay Arancel. Tanging si Gashete lamang ang lubos na naniniwalang si Daryl ang pinakamalakas. Nang walang pagpipilian, pinagtibay ni Daryl ang sarili upang harapin si Arancel. Direktang hinarap ang dating bayani, kinumpirma ni Daryl na tama ang kanyang dating impresyon, ang presensya ni Arancel ay lubos na nakakatakot. Kaya, nagdahilan si Daryl, sinabing kailangan niyang kumain muna para lumaban ng maayos. Pumayag naman si Arancel at nasiyahan siya sa luto ni Mareka. Mula nang masawi ang kanyang asawa, hindi pa siya nakakain ng mga lunchbox na inihanda ng iba. Naalala ni Daryl ang mga salita ni Reddy, pagkatapos ng pagkatalong iyon ang dating bayani ay naging demonyo. Dahil dito, hindi maiwasan ni Daryl na mag-alala kina Mareka at Gran. Sa ibang lugar, naramdaman ni Zevi Antes na si Arancel ay hindi nakakatakot gaya ng sinabi ni Daryl, ngunit nilayon pa rin niyang sundin ang kanyang payo at maglakad pabalik.
Gayunpaman, likas siyang gumamit ng mahika upang mahuli ang isang kumot na tinatangay ng hangin. Ang maikling magical fluctuation na ito ay nakita ni Arancel. Namumula ang kanyang mga mata habang inihagis ang kanyang sandata sa malayo, na tumama sa damit ni Zevi Antes. Sa susunod na sandali, nagpakita si Arancel sa tabi niya. Takot na takot, pinanood ni Zevi Antes si Arancel na bumunot ng punyal para tapusin siya. Saktong dumating si Daryl at hinarang ang pag-atake. Habang nakakatakot ang angka ng demonyo na naging dahilan upang muling maging demonyo si Arancel, ganap na ipinagbawal ni Daryl ang sinuman na saktan ang iba sa nayon. Ang Demon King ay nagtataglay ng kakayahan, mas malakas ang observer, mas nakakatakot ang kanyang hitsura. Sa sandaling ito, napansin ni Grandvaza, ang pinakamalakas na Four Kings sa kasaysayan, na lalong naging mabangis ang mukha ng Demon King. Alam din ng Demon King na lumakas si Grandvaza at mayroon siyang kahilingan. Nais pala ni Grandvaza na tanggalin ng Demon King si Vashbaza sa kanyang posisyon bilang Four Kings. Tinalikuran ni Vashbaza ang kanyang mga tungkulin sa Four Kings, nagkulong sa kanyang silid sa loob ng isang buong taon. Sa kasalukuyan, si Druiz lamang ang sumuporta sa hukbo ng Demon King. Para sa kapakanan ng hukbo ng Demon King, umaasa si Grandvaza na paalisin si Vashbaza. Ang Demon King, gayunpaman, ay naniniwala na si Grandvaza ay talagang nagalit dahil pinalayas ni Vashbaza si Daryl, dahil mas pinahahalagahan ni Grandvaza si Daryl. 33 taon na ang nakalilipas, bago pumanaw ang Four Kings ng tubig, ibinunyag niyang nagtataglay siya ng trump card laban sa bayani. Kasunod ng kanyang mga tagubilin, natagpuan ni Grandvaza ang isang nakatagong punong guwang na naglalaman ng sanggol na si Daryl. Mula noon, nangako siyang palalakihin si Daryl hanggang sa pagtanda. Tinanggihan ni Grandvaza ang interpretasyon ng Demon King, at sinabing pareho silang kanyang pinakamamahal na anak. Pagkatapos ay isiniwalat ng Demon King ang kasalukuyang lokasyon ni Daryl. Hindi siya sigurado kung maibabalik siya ni Grandvaza, dahil sumama na si Daryl sa buhay ng tao. Samantala, para protektahan ang Four Kings ng Demon Clan, napilitan si Daryl na harapin si Arancel, ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan. Di nagtagal, parehong nakikibahagi sa direktang labanan. Gayunpaman, hindi pa match si Daryl para kay Arancel. Habang tinataboy, nagsagawa si Daryl ng litigo para hilahin si Zevi Antes sa kanyang yakap. Namangha si Arancel na ang isang tao bukod sa kanyang sarili ay nagtataglay ng likas na kasanayan sa apat na katangian ng aura mula sa kapanganakan. Dahil dito, hinimok niya si Daryl na palitan si Reddy bilang bagong bayani at samahan siya sa pagpuksa sa mga demonyo. Nang makitang tumanggi si Daryl, tumigil si Arancel sa pag-aalinlangan at pinakawalan ang kanyang ultimate technique. Isang aura dragon ang sumulpat patungo kay Daryl. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isinagawa din ni Daryl ang hakbang na ito. Ang nagresultang pagsabog ng enerhiya ay nagpataboy kay Daryl. Humingi ng awa si Reddy, ngunit hindi siya pinansin ni Arancel, pulang-pula ang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit pinrotektahan ni Daryl ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Daryl na hindi ito tungkol sa lahi, hindi niya kayang makitang may nasasaktan. Ibinasura ito ni Arancel, na binanggit ang sinaunang salungatan sa pagitan ng magkabilang lahi, maliban kung nilayo ni Daryl na mag-isang lumikha ng kapayapaan sa mundo. Gayunpaman, tinanggap ni Daryl ang layuning iyon, hindi mula sa maharlika, ngunit dahil hindi niya matiis ang sakit na makitang nagdurusa ang iba. Ang pag-alam sa mga nakaraang trahedya ni Arancel, at ngayon ay pagkakaroon ng sarili niyang asawa at anak, ang pag-iisip lamang ng kanilang pagkawala ay naging mahirap na ang buhay. Kahit na ang demonyo na si Zevi Antes ay mahalaga sa kanya, at tumanggi din siyang mawala siya. Inihayag niya ang kanyang nakaraan kay Arancel, 33 taon na ang nakararaan, natagpuan siya ng Water Four Kings at ipinagkatiwala kay Grandvaza na palakihin siya. Napagtantong may mali, tinanong ni Arancel ang edad ni Daryl. Nang malaman na siya ay 33, natiyak ni Arancel na si Daryl ay ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Ito ay eksaktong kasabay ng taon na pinaslang ng Water Four Kings ang kanyang asawa, pagkatapos nito ay nawala ang kanyang anak. Ang kwento ni Daryl na sinamahan ng kanyang apat na katangian ng aura ay nagpatunay sa kanyang lahi. Biglang nakaramdam ng malakas na mahika sa ibabaw ng bundok, napagtanto ni Arancel na dumating si Grandvaza sa nayon para hanapin si Daryl. Naghanda si Arancel na lumaban nang makita si Grandvaza.
Nakiusap si Daryl sa kanyang bayaning ama na magpakita ng awa, dahil si Grandvaza ang demonyo na nagpalaki sa kanya. Nalaman lang ni Grandvaza mula sa Demon King na si Daryl ay anak ng bayani. Bagamat noong 5 taong gulang si Daryl at hindi pa rin nakakagamit ng mahika, naghinala na si Grandvaza na maaaring tao siya. Dahil hindi makayanan ang paghihiwalay sa kanya, hindi pa rin nakayanan ni Grandvaza ang kanyang sarili na ibalik si Daryl sa lipunan ng tao. Si Daryl ay walang sama ng loob sa kanya, ito ay tiyak na dahil si Grandvaza ay nasa kanyang tabi na hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Ngunit si Grandvaza ay nakakuha ng isang bagay na napakahalaga mula kay Daryl, ang oras na pinagsama-sama ay nagpalakas kay Grandvaza. Ang paggalang ni Daryl ang nagpangyari sa kanya na maging pinakamalakas at si Daryl ang kanyang itinatangi na kayamanan at pagmamalaki. Nagalit si Arancel sa mga ninakaw na taon, dapat siya ang lumakas habang nagbubonding sa anak niya. Ngunit ngayon ang puso niya ay nagtataglay lamang ng puot. Bagamat nabuhay ang kanyang anak, tuluyan nang nawala sa kanya ang pinakamamahal na mga taon ng mag-ama, na naiwan na nag-iisa upang dalhin ang puot at galit. Inalok ni Grandvaza ang kanyang sarili bilang isang labasan para sa galit ni Arancel. Ang mga aksyon ng Water Four Kings ay lubos na kasuklam-suklam, at bilang kanilang kasamahan, nadama niyang may pananagutan siyang tabyusin ang kanilang kasalanan. Siya ay orihinal na nilayo na ibalik si Daryl sa hukbo ng Demon King, ngunit ngayon ay nagbago ang kanyang isip, na nais lamang na si Daryl ay makahanap ng kaligayahan sa kanyang biolohikal na ama. Sa pagmamasid sa dalawang ama na handang lumaban hanggang sa kasawian, si Daryl ay kulang sa katayuan upang mamagitan. Sa kritikal na sandali, kinailangan ng kanyang asawa na pumasok. Binuhusan ni Mareka ang dalawang lalaki ng isang balde ng malamig na tubig, na pinawi ang kanilang galit. Wala siyang pakialam sa kanilang paghihirap, ngunit iginiit na hindi dapat masaksihan ng kanilang apo ang kanilang malupit na tunggalian. Dahil sa interbensyon ni Mareka, alam ni Daryl ang gagawin. Ipinahayag niya na kung hilingin ni Grandvaza ang kanyang kaligayahan, dapat siyang mabuhay ng mahabang buhay. At kahit nawala ng oras ng mag-ama si Arancel, maaari niyang subukang lumikha ng mga alaala bilang lolo sa kanyang apo. Matapos malutas ang hidwaan, lubos na pinasalamatan ni Daryl ang kanyang asawa at nadama niyang maswerte siyang napangasawa niya ito. Sa loob ng teritoryo ng Demon Clan, dumating si Vashbaza sa restaurant na kanyang nabok, at nakitang wala na itong laman. Inamin ng kanyang subordinate na ang mga bisita ay hindi huli ngunit wala. Lahat ay tinanggihan ang imbitasyon ni Vashbaza. Doon lamang niya nalaman na ang kanyang ama ay nakiusap sa Demon King na tanggalin siya sa kanyang posisyon, dahil lamang sa siya ang naging sanhi ng pagkawatak-watak ng hukbo ng Demon King. Hindi lamang ang mga minahan ng Mithril kundi pati na rin ang tiwala ng mga karaniwang tao at demi-humans ay nawala. Kung gusto niyang baguhin ang sitwasyon, ang tanging paraan ay kunin si Daryl para ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang katulong. Ang pagbanggit kay Daryl ay naiinis sa kanya, at gusto niyang uminom, ngunit kahit na ang restaurant ay tumanggi sa serbisyo. Kamakailan lamang, nakaipon siya ng malalaking utang na hindi pa nababayaran. Ang dahilan kung bakit siya dati ay nakakakuha ng kredito ay dahil lamang si Daryl ay naruroon noon, kasama si Daryl upang bantayan siya, maaari silang gumana ng may kapayapaan ng isip. Kahit nawala na si Daryl, naramdaman ni Vashbaza na inaapakan ang kanyang pride sa dumi. Sa sobrang galit, diretso niyang pinasabog ang restaurant. Isinisisi niya ang lahat ng kanyang kahihiyan kay Daryl, na nangakong susunugan si Daryl hanggang sa wala nang matira kahit abo para mailabas ang kanyang galit. Ang nakakatakot na hangarin sa mga mata ng isang tao ay hindi may tatago, dahil lamang sa ibang tao ang nagbahagi ng mas malapit na ugnayan sa kanilang apo kaysa sa kanila. Ang parehong mga lalaki ay nakakatakot na figure sa lahat, ngunit ngayon sila ay pare-parehong nagbago sa mabait na mga lolo. Biglang umungal at umiyak si Gran. Alam ni Mareka na babasahin niya ang sarili at sa sandaling iyon, tumawag ang komunikasyon ni Lizette, narinig ni Gran, na sumisigaw na makipag-usap sa kanya at inaangkin niya ang isang balbas na matandang lalaki ang umaatake sa kanya. Matapang na sinabi ni Lizette kay Daryl na iabot ang communicator sa may balbas na lalaking iyon. Sa hindi inaasahan, ang taong binanggit ni Gran ay ang naging pinakamalakas na Four Kings. Naiinggit si Grandvaza na may ibang nagmamahal sa kanyang apo. Nangako siyang haharapin ng maayos si Lizette pagkabalik niya. Ang pinaka hindi komportable na taong naruroon ay walang alinlangan ang biyenan ni Daryl.
Bilang isang ordinaryong adventurer, ang pagbabahagi ng table sa kanila ay nagdulot ng matinding pressure. Nakaramdam din si Daryl ng kawalan ng magawa sa tatlong ama na naruroon, hindi sigurado kung sino ang unang haharapin. Ang paghawak ng dalawang set ng in-laws ay mas nakakapagod kaysa sa kanyang biyenan na pupunta sa misyon. Naalala ni Grandvaza noong 5 taong gulang si Daryl, na nahihirapan sa pagsasanay sa mahika. Kahit umiiyak ay nagtiyaga si Daryl sa pagsasanay. Ikinainggit ito ni Arancel, na sana ay nagkaroon siya ng mga alaala ng mag-ama, ngunit ngayon ay tinanggap na niya ang katotohanan. Ang paggugol sa mga araw na ito kasama si Daryl ay nagpaunawa sa kanya na ang kanyang anak ay pinalaki ng isang kahangahangang ama. Kaya, lubos niyang pinasalamatan si Grandvaza sa napakahusay na pag-aalaga kay Daryl. Nalungkot si Daryl nang makitang magaspang pa rin ang mga kamay ng asawa niya, at nasugatan siya nang tinulungan si Mareka sa paglilinis ng mga pinagkainan. Si Mareka, na parehong nag-aalala para sa kanyang asawa, ay hinayla siya pabalik sa kanilang silid upang palitan ang kanyang mga benda at nag-aalala siya ngayon kay Daryl. Kung hindi si Arancel ang ama ni Daryl, matagal na niya itong sinuntok. Naging walang ingat din si Daryl ngayon, ngunit mahal na mahal niya ang magiliw na bahaging ito nito. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Mareka na kumain ng dessert bago uminom ng gamot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaalis ni Mareka ay nagpakita si Zevi antes kay Daryl. Siya ay partikular na dumating upang suriin ang mga pinsala ni Daryl. Ngunit mas nag-aalala si Daryl tungkol sa psikolohikal na kagalingan ni Zevi antes, tiyak na natatakot siya sa pagharap sa malakas na Arancel. Hindi na malaya ni Zevi antes na mahal siya ni Daryl at ipinahayag pa niya sa publiko ang pagmamahal nito sa kanya. Napatulala si Daryl at talagang sinabi niya noon na labis niyang pinahahalagahan si Zevi antes at magdurusa ng husto kapag nawala siya. Dahil dito, na-misinterpret ni Zevi antes na pantay ang kahalagahan niya kay Mareka sa puso ni Daryl. Nangako siyang mag-isip ng seryoso bago sumagot sa kanya. Gayunpaman, ang mga salita ni Daryl ay hindi talaga nilalayong romantiko. Ngunit nasiyahan si Zevi antes nang makita ang naguguluhan na hitsura ni Daryl. Sa ibang lugar, hiniling pa rin ng bayani na ipagpatuloy ni Arancel ang pagsasanay sa kanya. Kahit na alam niyang hindi lahat ng demonyo ay masama, ang pagtalo sa Demon King ay nanatiling misyon ng bayani. Sinabi ng sangkatauhan sa publiko na ang Demon King ang ugat ng lahat ng kalamidad sa buong mundo, na iginiit na ang pagkatalo sa kanya ay maghahatid sa isang panahon ng kapayapaan. Ang sunod-sunod na henerasyon ng mga bayani ay matatag na naniniwala dito. Ngunit bilang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan, alam ni Arancel na ito ay imahinasyon lamang para sa mga ordinaryong tao. Sa mundong ito, ang Demon King ay nagtataglay ng sukdulang karunungan at kapangyarihan. Naniniwala ang mga bansa at guild na ang pagkatalo sa kanya ay magbibigay daan sa kanila na sakupin ang lahat ng ito, na naglalayon para sa ebolusyon ng tao sa isang mas mataas na lahi. Sinabi ng mga alamat na ang magic ay ipinagkaloob sa mga demonyo ng Demon King. Inamin ni Grandvaza na umiiral ang mga naturang alamat at iminungkahi ni Daryl na tanungin ang Demon King tungkol sa mga bagay na iyon. Nagulat ang bayani nang marinig ang maalamat na Demon King na maaaring buhay pa, na totoo nga. Ang Demon King ay nanatiling hindi nagbabago mula noong itinalaga si Grandvaza, malamang na isang immortal na nilalang. Hindi na iginiit ni Grandvaza na dapat harapin ng bayani ang Demon King, ngunit nagpa siya ang bayani na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nais niyang hanapin ang sarili niyang mga sagot mismo. Biglang dumating sa nayon ang mga adventurer na nagbabantay sa minahan upang humingi ng tulong, na nagulat ng pag-atake ng halimaw sa minahan. Pagdating sa minahan, may nakasalubong silang nilalang kahit na hindi pa nakita ng bayani. Ipinahiwatig ng mga nakaligtas na ang Gnome Clan sa loob ng minahan ay hindi pa nakatakas. Nang marinig ito, agad na tinungo ni Daryl ang minahan, na ipinaubaya sa iba ang gawain ng pagsupil sa nilalang na nauna sa kanila. Ang miyembrong ito ng Four Kings ay nanatiling labis na kumpiyansa sa kabila ng kanyang kahinaan, sinusubukang mag-isa na alisin ang pinakamalakas na manlalaban ng sangkatauhan. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na salakayin ang minahan ng tao na Mithril. Sinamahan ni Arancel si Daryl upang iligtas ang angkan ng gnome. Sa labas, tila may napansin si Grandvaza tungkol sa umaataking dragon.
Sa pagbibigay ng suporta ng salamangka ng hangin ni Zevi Antes, nagsanib puwersa ang Partido ng Bayani sa pag-atake sa Dragon ngunit nabigong magdulot ng anumang pinsala. Habang umaambang ang pag-atake ng hininga ng Dragon, tumayo si Setomi sa harapan upang harangan ang apoy, para lamang gumuho ang kanyang baluti at naging abo. Naabsorb ni Grandvaza ang lahat ng apoy ng buo. Nakilala niya ito bilang ang maalamat na Flame Beast. Samantala, naghanda si Daryl na iligtas ang angkan ng gnome, ngunit natuntun siya ng Flame Beast sa pamamagitan ng amoy. Walang choice ang mag-ama kundi harapin muna ang Flame Beast. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na pag-atake, pinatumba ang Flame Beast, pagkatapos nito ay hindi maipaliwanag na lumipad palayo. Naramdaman ng bayani ang labis na puot na nagmumula sa Flame Beast, habang si Daryl ay nakakita ng kakaibang nostalgic na aura. Biglang inihayag ni Grandvaza na kailangan niyang bumalik sa kastilyo ng Demon King. Hinawakan niya ang damit ni Zevi Antes at hiniling na ihatid siya nito pabalik. Kasunod ng insidente, ang Gnome Clan ay lumabas na walang pinsala at pinuri si Daryl bilang kanilang tagapagligtas. Gayunpaman, si Daryl ay tumingin sa nasugatan sa kanyang likuran na may malalim na pagkakasala dahil sa hindi pagprotekta sa lahat. Pinayuhan siya ni Arancel na huwag balikatin ang lahat ng mag-isa, idiniin na ang mga nasa matataas na posisyon ay kailangan ding umasa sa lakas ng iba. Pagkatapos, may nag-report na may isa pang miyembro ng guild na nawawala. Nang bumalik si Grandvaza sa kastilyo ng Demon King, nakita niya si Vashbaza na eleganteng umiinom ng tsaa. Tinanong niya kung nakapasok si Vashbaza sa lihim na silid na iyon. Ang pagpanggap na walang alam ni Vashbaza ay nagpagalit kay Grandvaza, na nagpatakot kay Zevi Antes sa katahimikan. Ang tinatawag na secret chamber ay isang nakatagong silid sa loob ng kastilyo ng Demon King, na nag-iimbak ng lahat ng ipinagbabawal na spell na nabuo sa buong kasaysayan. Sila ay mga espada na may dalawang talim, ang kanilang kapangyarihan ay higit na nalampasan ang anumang malawak na circulated magic, ngunit sila ay nagdadala ng napakataas na panganib habang ginagamit, kaya ito ay seliado. Kabilang sa mga ito ay isang spell na may kakayahang kontrolin ang mga mahiwagang hayop. Naramdaman ni Grandvaza ang kalooban ni Vashbaza sa loob ng Flame Beast at alam niyang si Vashbaza ay lihim na minamanipula ito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang buong taon na pagkawala ni Vashbaza ay dapat na ginugol sa paghahanap ng mga mahiwagang hayop sa buong lupain. Nakaramdam siya ng pagkadismaya na si Vashbaza, hindi tulad ni Daryl, ay nagtataglay ng mahusay na talento sa mahika ngunit patuloy na sinasayang ang kanyang mga kakayahan. Ang pagbanggit lamang kay Daryl ay nawalan ng katwiran si Vashbaza. Hiniling niya kung si Grandvaza mismo ay hindi nakikisama sa taong bayani sa halip, na nasaksihan ito sa pamamagitan ng mga mata ng Flame Beast. Hindi inaasahan ni Grandvaza na ang rebeldeng anak na ito ay makakabisado ang mental synchronization magic. Ang mahika na ito ay hindi lamang bumagsak sa pisikal na katawan ng gumagamit ngunit sinisira din ang kanilang isipan, sa huli ay lumalabo ang hangganan sa pagitan ng sarili at ng iba. Galit na idineklara ni Grandvaza na si Vashbaza, bilang isa sa Four Kings, ay binaliwala ang kaligtasan ng mga tao at lubos na hindi karapat-dapat sa titulo. Si Vashbaza, gayunpaman, ay nanatiling walang malasakit, sa paniniwalang ang pag-aalis ng mga dating at kasalukuyang bayani ng sabay-sabay ay magpapatibay sa kanyang mga merito sa kawalang hanggan. Sa ibang lugar, sa loob ng mga lagusan ng minahan, biglang nakasalubong ni Daryl ang isang napakalaking mukha. Tinanong ng entity si Daryl sa pangalan, nagtatanong kung kilala nila ang isa't isa. Natakot dito si Daryl na agad na tumakas, ngunit hinarang ng taong ito ang rutang pagtakas, na nagsasabi na dahil kay Daryl, ang katawan nito ay sinunog ng isang dating kaibigan. Inamin ni Daryl na siya nga ang taong hinahanap nito, kung tinutukoy ng matandang kaibigan nito ang Flame Beast, handa siyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya naintindihan kung bakit ito isinisisi sa kanya. Ipinaliwanag ng malaking mukha na sinalamin ng Flame Beast ang galit ng caster. Hiniling nito kay Daryl na isuko ang isang bahagi nito, partikular ang tinatawag na mithril ore. Nang marinig ito, inilabas ni Daryl ang kanyang punyal. Ang napakalaking mukha ay ang Earth Beast, isa sa 4 na Great Magical Beasts, at ang mithril ore ay mga fragment ng sarili nitong katawan. Nang makitang napakaganda ng pagkakagawa ng katawan nito, inenchant ng Earth Beast ang sandata ni Daryl. Binalaan din nito si Daryl na malapit nang maging larangan ng digmaan ang nayon.
Tumawag si Grandvaza upang bigyan ng babala na ang Flame Beast ay kontrolado ni Vashbaza, na naglalayong tapusin ang parehong henerasyon ng mga bayani. Naunawaan ni Daryl na siya ang tunay na target ni Vashbaza, ngunit binalak ni Vashbaza na wasakin muna ang nayon upang maranasan ni Daryl na mawala ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Maingat na inihanda ni Mareka ang protective gear para kay Daryl at naglagay ng singsing sa daliri nito bilang anteng-anteng, ang singsing ay mananatili sa kanya palagi, nagsisilbing presensya ni Mareka. Pagkatapos ay nagtipon ang grupo sa pasukan ng nayon na naghihintay kay Vashbaza. Hindi nagtagal, dumating ang Flame Beast sa nayon na may dalang Vashbaza. Sa pagkakita ng kalangitan na masyadong madilim, lumikha si Vashbaza ng isang napakalaking bola ng apoy para sa pag-iilaw. Kinilala ito ni Arancel bilang ang ultimate large-scale annihilation magic ni Grandvaza, na maaaring ilagay sa panganib ang user kung hindi mahawakan. Iniunat ni Daryl ang kanyang braso para pigilan si Arancel na mamagitin, gusto niyang makausap ng maayos si Vashbaza. Napansin ni Vashbaza ang singsing sa kasal sa daliri ni Daryl, bilang isang single na lalaki, nakaramdam siya ng hinanakit. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang pagkabata, na ipinapaliwanag kung paano kapag nahuhulog siya, inaaliw siya ng hindi pamilyar na nakatatandang kapatid na babae. Sa paglaki, natutunan niya ang isang malupit na katotohanan, kung mas maraming attachment ang isa, mas malalim ang sakit kapag nawala ang mga ito. Sa makatuwid, nanumpa siyang gagawin munang byudo si Daryl sa pamamagitan ng pagsunog sa nayon, na iiwan siyang mag-isa muli. Dahil sa galit nito, binago ni Daryl ang kanyang punyal sa isang mahabang letigo, inatake ang Flame Beast, at pilit na inihampas ito sa lupa. Sa sandaling iyon, dumating si Zevi Antes kasama si Grandvaza, sinusubukang pigilan si Vashbaza. Ipinagkatiwala ni Daryl ang iba na harapin ang Flame Beast habang hinikayat niya si Vashbaza sa isang desyerto na lugar. Sa simula ay naniniwala na ang galit ni Vashbaza ay nagmula sa insidente sa minahan, hindi napagtanto ni Daryl na nagseselos ito sa lahat ng pag-aari ni Daryl, na iniwan siyang nalilito sa puot. Ipinahayag ni Vashbaza na ito ang kanyang pangarap, tapusin ang digmaan ng tao at demonyo. Inakusahan niya si Daryl ng pagtataksil sa lahi ng demonyo, tuluyang nakalimutan na siya mismo ang nagpal-ayes kay Daryl. Iginiit ni Vashbaza na ang pag-aalis kay Daryl at sa bayani ay gagawing madaling malupig ang sangkatauhan, na nagpapahintulot sa kanya na malimpasan ang kanyang ama bilang pinakamalakas sa Four Kings. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang kakilakilabot na mahiwagang talento, nagpatalsik kay Daryl na may mabilis na combo ng mga pag-atake. Inihayag niya ang paggugol ng 1 taon sa pagpapaamo sa Flame Beast partikular na upang talunin si Daryl. Sinabi ni Daryl na si Vashbaza ang pinakamatalino na taong kilala niya, ngunit ang kanyang hindi balanseng pag-unlad ay naging sanhi ng kanyang personal na pag-uugali na nakapipinsala. Inamin niya na sinadya niyang suportahan si Vashbaza sa lahat ng panahon, ngunit tumanggi si Vashbaza na maniwala sa kanya at naghanda na tapusin si Daryl. Si Daryl, gayunpaman, ay mas mabilis, pinalihis ang pag-atake. Ang pagkilos na ito ay lubusang nagpagalit kay Vashbaza, na nagudyok sa kanya na magbago sa kanyang Draconic na anyo, isang trump card na orihinal na nakalaan para sa pag-aalis ng bayani, na ngayon ay pinilit na gamitin ng maaga laban kay Daryl. Ang Flame Beast na pinaamo ni Vashbaza ay nagpatuloy sa pagsalakay sa nayon. Sa ngayon, naging sapat na ang lakas ni Gasheta para harapin ang Flame Beast. Para naman kay Arancel, mula nang magretiro, ang pakikipaglaban sa iba ay muling nagparamdam sa kanya bilang isang tunay na bayani, na minarkahan ang unang nagkakaisang prente sa pagitan ng mga tao at mga demonyo sa kasaysayan. Iginuhit ni Arancel ang atensyon ng Flame Beast sa mukha nito habang inilabas ni Grandvaza ang kanyang ultimate technique, Endless Purgatory, para hampasin ito. Natigilan si Zevi Antes sa sobrang lakas ni Grandvaza. Nakakamangha na gumamit siya ng apoy upang talunin ang isang mahiwagang hayop na may katangian ng apoy. Samantala, mabangis na naglaban sina Vashbaza at Daryl na hindi nakakuha ng kalamangan. Hinamak ni Vashbaza ang palaging ngiti ni Daryl at sa wakas ay sinamantala ang pagkakataong pawiin ang kanyang kinasusuklaman na karibal. Gumawa rin siya ng napakalaking bowl ang apoy gamit ang Endless Purgatory. Hindi nakapagpigil na pigilan si Vashbaza, ginawang luminous greatsword ni Daryl ang kanyang punyal at inilunsad ito patungo kay Vashbaza.
Gayunpaman, ang katawan ni Vashbaza ay lubhang nasaniban ng ipinagbabawal na spell, na nagparamdam sa kanya na parang isang mahiwagang hayop para kay Daryl. Inipit ni Vashbaza si Daryl sa lupa, malupit na pinabagsak bago siya itinapon. Pagkatapos, isang pares ng mga kuko ang direktang bumaon kay Daryl. Hinarang ni Daryl ang kanyang punyal at sinubukang gisingin si Vashbaza sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Grandvaza, ngunit lalo lamang nitong pinalaki ang galit ni Vashbaza. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Daryl ang mga alaala ni Vashbaza. Bilang isang bata, lubos na hinangaan ni Vashbaza si Grandvaza at naghangad na maging isa sa Four Kings tulad ng kanyang ama. Idineklara ni Grandvaza na dapat munang maging pinakamalakas na Four Kings si Vashbaza. Ngunit isang araw, biglang ipinakilala ni Grandvaza si Daryl at inutusan si Vashbaza na umasa sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid. Hindi matanggap ni Vashbaza ang biglaang kapatid na ito or ibahagi ang kanyang ama kay Daryl. Hiniling niya sa kanyang ina na sumali sa hukbo ng Demon King, ngunit ipinadala siya nito sa Magic Academy. Nang si Vashbaza ay nagtapos sa tuktok ng kanyang klase at naging isang kandidato sa Four Kings, ang kanyang ina ay nadismaya na sinabi na kahit ang kanyang anak ay tumanggi na manatili sa kanyang tabi. Gayunpaman, walang pagpipilian si Vashbaza. Ang araw na sa wakas ay naging Four Kings siya ay kasabay ng pagre-retiro ni Grandvaza. Ipinagkatiwala ni Grandvaza si Vashbaza sa patnubay ni Daryl, ngunit nais lamang ni Vashbaza na manatili sa kanyang ama. Sa wakas ay naunawaan ni Daryl ang matinding kalungkutan ni Vashbaza. Napagtanto ni Vashbaza na nakikita ni Daryl ang kanyang panloob na pag-iisip at tinanggihan ang kanyang awa. Upang matuno ang galit ng Four Kings, ipinagtapat ni Daryl na magkapareho sila, siya ay anak ng nakaraang bayani, dinukot ng dating Water Four Kings, at noon pa man ay nabubuhay sa kawalan ng katiwasayan. Nakita ni Vashbaza ang puso ni Daryl, kung paano siya naghihirap sa pagiging hindi nila tunay na pamilya at sa kanyang kawalan ng kakayahang gumamit ng mahika. Pinipigilan ni Daryl ang kanyang ngiti upang maiwasang mabigatan ang iba hanggang sa makilala niya si Vashbaza, nang sa wakas ay nakaramdam siya ng pakiramdam ng tahanan. Binigyan nila siya ng seguridad, kaya ngayon siya ang magiging anchor ni Vashbaza hanggang sa bumalik ang kapayapaan. Si Vashbaza ay nahikayat, kung hindi lang siya nagtantrum pero hinawakan niya ang kamay ni Daryl noong araw na iyon, mas magiging maganda ang resulta. Sa pagkakataong ito, gusto niyang hawakan ang kamay ni Daryl. Ngunit ang mga side effect ng ipinagbabawal na spell ay nagpakita habang ang Flame Beast ay nagsimulang sumipsip ng mahiwagang kapangyarihan ni Vashbaza, sa wakas ay pinakawalan ang tunay na lakas ng isa sa apat na mahusay na magical beast. Upang magbayad sala, pilit na kinokontrol ni Vashbaza ang halimaw gamit ang ipinagbabawal na spell ng pagsasanib ng laman upang itaboy ito, bagaman malapit na siyang mawalan ng kontrol. Dahil nawalan ng pasanin ang kanyang puso, hindi nakaramdam ng panghihinayang si Vashbaza. Dumating si Grandvaza at inihiwalay siya sa katawan ng beast, habang si Daryl ay bumaba mula sa langit at agad na nilipol ang Flame Beast. Sa wakas ay naayos ang ugnayan ng mag-ama. Matapos malutas ang krisis sa nayon, naghanda si Mareka ng masaganang karne at isda bilang gantimpala para kay Daryl. Agad siyang lumabas ng pinto para batiin siya. Naramdaman ni Daryl ang nakakagulat na bilis ni Mareka at pinagtatalunan kung gagamitin ang kanyang aura para harangan ang impact, ngunit sa huli ay pinili niyang saluhin siya gamit ang sarili niyang katawan. Samantala sa kastilyo ng Demon King, nag-iisang tumayo si Vashbaza sa harap ng Demon King. Napagpasyahan niyang tanggapin ang anumang parusa. Dahil sa panloob na pag-unlad ni Vashbaza, ang Demon King ngayon ay nagpakita sa kanya sa isang adultong anyo. Inutusan ng Demon King si Vashbaza na tumingin sa ibaba, kung saan nakita niya ang impyerno sa ilalim ng kanyang mga paa, ipinapakulong ang lahat ng nakalipas na Four Kings na nakagawa ng mga krimen sa buong kasaysayan, walang hanggang pagdurusa at pagsigaw sa paghihirap. Inalok niya si Vashbaza ng isang pagpipilian, magsisi at panatilihin ang kanyang posisyon bilang Four Kings, or mahulog sa impyerno na walang kaligtasan. Kahit na kinikilala ang pagbabago at pagsisisi ni Vashbaza, ang Demon King ay handang bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit pinili ni Vashbaza ang impyerno, na kinikilala ang kanyang hindi mapapatawad na mga aksyon, ang pag-iwas sa responsibilidad ay hindi magdadala ng pagbabago. Palibhas ay nakakapagod ang resultang ito, ipinatapon ng Demon King si Vashbaza gaya ng minsang pinaalis ni Vashbaza si Daryl.
Pagkatapos ay bumalik si Vashbaza sa nayon kasama si Grandvaza. Inakusahan siya ng bayani ng walang ingat na mga aksyon na lubhang nakapinsala sa mga minahan at nakasugat ng maraming tao. Pinigilan ni Vashbaza si Grandvaza mula sa pagtatanggol sa kanya at humingi ng paumanhin sa lahat ng naruroon para sa pagkawasak na dulot niya. Sa sandaling iyon, natuwa si Gran nang makakita ng bagong mukha, na nag-udyok kay Daryl na turuan si Gran na tawagan si Vashbaza na tito. Sa paggunita sa naunang taos-pusong mga salita ni Daryl, hinanggad ni Vashbaza ang pagtubos, dahil lahat ng naruroon ay napakahalaga sa kanyang kapatid. Ang sandali ay nagpaiyak sa mga nagkukumpulan. Upang gunitain ang unang kumpletong pagbigkas ni Gran ng pangalan ng isang tao, nagpasya si Daryl na kunin ang sandali sa isang pagpipinta. Si Gasheta, na gumagana tulad ng isang makina ng kamera na parang tao, ay gumuhit ng larawan ng pamilya para kay Daryl. Nang maglaon, nagpasya si Vashbaza na maglakbay sa mundo. Bago umalis, hihingi siya ng tawad sa mga nasaktan niya at mag-aalok ng kabayaran. Nais niyang masaksihan mismo kung ano ang itinatangi ni Daryl at magsusumikap na maging katulad ni Daryl.